iyong kabutihan at kadakilaan hayag sa amin sa katauhan. Dakilang hari manunubos, wala namang iba tulad mo. Panginoong Jesus, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, na lahat ng iyong mga nilikay, magpupuri, mag-aalay ng pagsamba sa iyong Panginoon, sapagkat wala kang katulad, Panginoon. Dakilang hari manunubos, wala namang ibang tulad mo. Dakilang hari manunubos, wala namang ibang tulad mo. Dakilang hari manunubos, wala namang iba tulad mo. Sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat ng
na patunay na maging karapat-dapat, maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon. O salamat po, Diyos, na hindi mo kami pinababayaan, na hindi mo kami iniwanan. Hallelujah! Sa lahat ng ating nararanasan, O Diyos, nariyan ka lagi. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, na hindi ka nagbabago, na hindi ka nagkukulang. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na hindi aksidente na kami magkakasama, kundi binuo mo kung bakit kami narito at sama-sama na mag-ahandog at mag-aalay ng papuri sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa puso na narito ngayon, na handang paglingkod, na handang mag-aalay ng papuri at taas sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. O salamat po, O Diyos, na tunay nga ng buhay ng bawat isa, ang lahat, O Lord, ng aming mga panalangin at isip. Hinihiling ay tunay ng talalaman mo, O Diyos. Tunay ng hayag sa iyo ang lahat ng bagay. Tunay nga, Panginoon, walang maitatago, walang mainilitin, dahil ang lahat ay alam mo, ang lahat ay nalalaman mo. Kaya, O Diyos, ang sinuman ko sa mga kapatid kong ito na narito, ang merong mga panalangin sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Ano man, O Diyos, ang kanilang hilingin. O Diyos, patuloy ang kumilos, na patuloy ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay, ay patuloy na paghadian mo, na sila'y patuloy naman ang palataya, na ang lahat ng bagay mangyayari, na naayon sa iyong kalooban. At nawa, O Diyos, mangyari ito sa aming mga buhay. Hindi ang aming kalooban, kundi ang kalooban mo, Panginoong Jesus. Patuloy niyo po kami samahan, patuloy niyo po kami ingatan, na sa aming buhay araw-araw, ikaw ay aming mapagtuturan, ikaw ay aming naitaas, ikaw ay aming mabigyan, O Diyos, ng kadaklan na ulitan, at lagi kami magpasalamat na tunay nga, O Diyos, walang iba na makilala, walang iba na maitaas, kundi ikaw lamang, O Diyos, na nananatiling tapat, na nananatiling mabuti, magpakailanman. Kaya maraming salamat po, Panginoong Jesus, na tunay nga minamahal mo kami, na tunay nga iniibig mo kami, at araw-araw mo kami iniibig, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa mga oras na ito, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na naririto, at sa lahat po, O Diyos, ng amin pong mga pangangailangan, anuman, O Diyos, ikaw ang patuloy na mag-provide, O God. At sino man, O Diyos, na nanalangin sa mga merong sakit o karamdaman man, mga kabigatan, O Diyos, ikaw ang magpapagaling. O Diyos, ikaw magbibigay ng kaginhawaan, ng comfort sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Amang Diyos. Panginoon, ng aming mga buhay ay tunay ngang laging maging karapat-dapat sa iyo, O Diyos. Lagi mo pong tanggapin ang alay namin pagsamba sa iyo, Panginoon. Lagi mo pong tanggapin na sa bawat araw ng aming buhay, patuloy ka, O Diyos, naming maitaas at maluwalhati. Hallelujah! Patuloy niyo po kaming samahan, at ang karunungan na nanggagaling sa iyong banal na Espiritu ay patuloy na ipagkaloob mo sa amin. Manahan ka po sa aming mga puso. Hallelujah! Pagharian mo kami, O Diyos, araw-araw, na kami ay makapabuhay lagi, na naaayon sa iyong kalooban, na mayroong pagsunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah! At kami, O Diyos, ay patuloy na lumago spiritually, O God. Hallelujah! Maging sa mga kasama po namin na narito ngayon, na ngayon lang po namin nakakasama, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay.
maging o Diyos sa kanilang mga pag-uwi o Diyos, kanilang tahanan. Makasama man po namin sila sa mga susunod o hindi. Mangyari ang kalooban mo, kundi o Diyos, patuloy mo silang samahan at pagpalain. Sa lahat po ng aming kasama ngayon, maging sa mga nanonood online, Father God, hallelujah. Maraming salamat po sa buhay nila na sila po ay nakasama namin ngayon, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, na patuloy lamang sa araw na ito. Ang katagumpayan na nagmula sa iyo ay amin pong inaangkin. Maraming salamat po sa pagsama mo hanggang sa katapusan po ng gawain ito, O Diyos. Ang lahat ng anak ng Diyos patuloy na magpuri, pumalakpak, at ibigay natin sa Kanya mataas na magpuri. Hallelujah! Oh, purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sige po, sama-sama natin sabihin sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw po sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. At ang lahat, ang kapurihan, ang kaluwalhatian at karangalan ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoon, sama-sama tayo magsabi ng Amen. Amen. Ako lang pagpapuli para sa aming Diyos na mahal. Amen. Praise God. Ayun. Thanks God. Sige po, patuloy pa rin po tayong aawit at magbatian po tayo, magkamayan at sabihin po natin sa ating katabi na ang puso ko'y masaya pagkasama kita. Because, praise God. Thank you, Lord. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ko'y ibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ko'y ibig. Dahil ikaw pagkasama kanyang pagkawin. Ng Diyos ang pumuli natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay ibig. Sabay tayo umawit. Ang puso ko'y masaya. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ko'y ibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ko'y ibig. Dahil inababastan ang kanyang panawin. Ng Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Tanging sa Diyos, tanging sa Diyos ay minsan pa tanging sa Diyos na umibig. Tanging sa Diyos ay umibig. Minsan pa palang pagpumuli sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, pwede na po tayo mumupo. Ayun. Sige po, hallelujah. Adjust na lang po natin yung mga upuan kung medyo mahirap kayo sa pagpapatuloy. Ay, praise God. Salamat po sa Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Amen. Masarap po bang magpuri at umawit sa ating Diyos? Amen. Napakasarap po na umawit at magpuri sa ating Panginoon. Kasi siya yung Diyos na marapat lamang talaga na bigyan natin ng mataas na papuri. Amen. At hindi ko na po patatagalin. Ako po ay magte-testimony. Bali, ako po ay nakapag-testimony na nakaraan. Pero yung short lang po ito dahil alam ko baka meron pa po dyan susunod sa akin. Ayun, praise God. Muli po ako yung nagbabalik ng mataas na papuri at pasasalamat po sa Panginoon. Kasi po talagang hindi ko na po ikwento siya kasi medyo mahaba-haba na. Pero nung unang panahon, parang seryoso ka. Pinasaya mo naman ako. Siyempre, praise God. Salamat sa kagalakan na binibigay ng Diyos sa atin. Pero ayun nga po, kasi nung April 16 po, may nangyari po sa akin talagang hindi inaasahan. Lahat naman po, di ba, pag aksidente, hindi natin inaasahan yan, ano. Kasi po, ako talaga po ay nakakaranas na po talaga ako ng pagkukulaps lagi. Bali, yung nangyari po sa akin nung April 16,
tingin ko hindi na ako iiyak kasi umiyak na ako nung nakaraan. Pero talagang salamat sa Panginoon na ito pong pag-collapse ko po noong April 16, bali pang 6 times na po ito. Alam ko naman po yung dahilan kung bakit. Pero minsan syempre nakakabigla po din. Pero ayun nga, hindi ko po inaasahan na mangyayari po sa akin yun. Nung bago magtanghali ay nag-collapse ako bigla sa labas. Bumili lang ako ng ulam para kumain, collapse ako agad. Pero medyo masama na pong pakiramdam ko. Siguro po dahil sa, ang dahilan din po ay pag ako pina-over fatigue, medyo syempre hindi na maiwasan, i-stress po tayo. Syempre lahat po ba tayo i-stress? Lahat tayo na-i-stress. Lahat po tayo nakakaranas sa mga problema, yung kung ano mga nararanasan natin araw-araw din. Pero thanks God, salamat sa Panginoon dahil siya talaga yung nagsusustain din sa atin, na talaga lagi niya tayo pinapalakas at anong pagsubok natin kung nararanasan, ipapagtatagumpayan po natin yan. Kaya ako pinagpapasalamat na nung nag-collapse pa ako ng time na yun, syempre sa labas ng bahay, ayun, daming tumulong sa akin. Pinagkaguluhan nila ako parang artista. hindi ko na alam, bigla talaga ako nag-collapse. As in, nahimatay po talaga ako ng ilang segundo or minuto po talaga yun. Kasi, hindi ko po namalaya na ang dami ko na palang kasama sa paligid ko, nakapalikod sa akin. Ayun na, kasi yung aking mata, ano na, parang tirik na ba? Sabi nila, tirik na daw, puti na lang daw nakikita sa mat ko. Kasi wala talaga akong malay. Pero praise God, dahil nga sa tulong din po ng bawat kapatiran po na kasama namin doon, syempre talagang grabe yung yung prayer na talagang lumalaban, na talagang ang Diyos ang kumilos, talagang magbigay, mag-restore po sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa tulong po ng bawat isa, maging sa mga dito po, sa lahat po ng mga kapatiran na talagang nag-pray po para sa akin din nung time na yon. Bagamat medyo actually, yung nararanasan ko, talagang grabe na. Pero yung hiningi prayer request ng asawa ko, lagnat lang. Di ba? Pero ako po ay nasa ambulance na. Dinala na po ako, dahil hindi na po kaya. Kasi nangimay na po talaga ang kamay ko. Ito. Parang akong yung na-stroke na gano'n na Hindi na ako makalakad, hindi na rin ako makatayo. Tapos, ayun, talagang nag-decide na po silang dalhin ako ng ospital kasi hindi ko na kaya. Hindi na rin nila, natatakot na rin sila para sa akin. Kaya, pero sabi ko, hindi, okay na ako kasi ako nagpe-pray din ako kahit nararanasan ko yung gano'n. Hindi naman ako nahihirapan huminga. Alam, pero sila doon pa rin yung boses ko kasi napasigaw na lang ako nung bumalik yung yung buhay ko. Kasi nawalan talaga ako ng malay. Pero ayun nga talagang, salamat sa Panginoon din sa favor na talagang yung ambulance, ang bilis makarating yung gano'n. At talagang salamat sa Panginoon sa mga tumulong din sa akin. At habang po ako ay talagang nasa loob ng ambulance, ay syempre kasi kasama ko yung pinsan ko si Brother Ona, siya yung nakaalalay sa akin. Kasi nasa awa ko medyo, nasa ibang bansa siya. LDR kami, kaya ang aking nakasama ay pinsan ko namin. Naghihilot sa akin, ganyan, pumipisil-pisil, nag-ano sa akin. Talagang salamat sa Panginoon, bagamat grabe yung bilis ng ambulance, walang nangyari sa amin kasi emergency yun eh. Naririnig ko po yung driver, talagang kasi nga, syempre, emergency. Syempre, sabi nga, may kasabihan daw na pag emergency ay ayaw nilang may sa loob ng kasi yan na narinig ko. Kaya binibilisan niya talaga na makarating ako ng hospital emergency room ng buhay ako. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon na pagdating po ng emergency room doon sa hospital, unti-unti po talagang ni-restore ni Lord yung kasi namumuti talaga dahil putlang-putla ako. Talagang binalik ni Lord yung bagamat nanginginig pa ako, nanghihina ako, pero naibalik ni Lord yung normal na nagagalaw ko na. Nung hinana ko ng doktor na, sige, itaas mo ang kamay mo, ang paa mo, praise God, naitaas ko, naigalaw ko. Talagang salamat sa Panginoon dahil alam niyo ba kung talagang ang buhay ko kukunin na ni Lord, bakit ngayon pa, yung pang-anim ko na po itong, diba? Talagang may ibig sabihin na, talagang lahat naman po tayo, no? Bakit tayo buhay ngayon? Kasi may purpose pa ang Lord. May dahilan ng Lord kung bakit pa tayo nabubuhay ngayon. Normal lang po yan, makaranas tayo ng pagsubok. Normal lang po yan. Siyempre, anak tayo ng Diyos, walang pagsubok na hindi po natin mapagtatagumpayan. Kaya nagpapasalamat po ako at ibinabalik ko talaga sa Panginoon kasi nung nalaboratory po ako clear, wala po akong sakit. Masyado lang po ako naging abuso sa sarili ko. Maghahin na tayo ng tagalaba. Kasi napakasakit
sipag ko po talaga maglaba, inaabot po ako ng madaling araw. So, kaya nabababad ako, nalalabigan, mga gano'n, panuhot daw sa lamig, yung mga nerves ko, parang ano, naiugat ko yun, pasma, gano'n. Yun lang po yung parang naano sa akin, pero yung doktor, hindi po nila alam yun. Kasi talagang clear naman, wala naman pa akong sakit. Kaya ayun, nagpapasalamat po ako talagang, ibinabalik ko po talaga yung mataas ng papuri, at talagang pasasalamat po sa ating dakilang Diyos. Minsan ba, palakpak po muli sa ating Diyos. Amen. Alam ko po, maraming naman kung meron pa po dyan na magbibigay ng testimony at pasasalamat sa talagang ginawa ng Diyos na pag-iingat sa buhay niya. Kaya, brother, praise God. Sige po, ang palakpak po para sa ating Diyos sa buhay po ni Brother Carlos. Kinakain ng siya eh. Si Dennis Trillo yan. Good morning po sa lahat. Medyo masama po ang pakiramdam. Kaya okay na ngayon. Gusto ko lang pong ipagpasalamat sa Panginoon at nakauwi ng safe. Kasi alam niyo naman yung pinanggalingan ko sa Galing laban. aming digmaan. Sa Middle East, alam niyo naman yung gera doon. Nung andun kami, loading kami doon, pag-alis namin, eksaktong pinumba yung pinag-loading na namin. Praise God kasi nakaalis kami agad 2 days ago, tas biglang nagano. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you kasi iniligtas po kami lahat sa kapahamakan. Hanggang ngayon, meron pa din doon nagpapasabog eh. Kasi inuubos nila yung mga oil base ng Amerika. Kaya yung iba, yung isang sister ship namin nandun sa Strait of Hormuz na nasaraduhan sila. Hindi sila makalabas, wala silang operation, nandun lang sila. Pero ano sila doon, double pay. Kaya lang, medyo high risk. Yun yung bayad sa kanila, high risk, kaya double pay. Kaya lagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon na nakauwi kami ng safe at walang sakit. At lagi kami ginagabayan sa bawat biyahe ng aming barko. At saka knowledge at saka kalakasan sa trabaho sa araw-araw. Maraming salamat po. Amen, praise God. Talagang tunay nga po, napakabuti ng ating Diyos. Sabi nga po talaga na pag tayo tumawag po sa ating Panginoon, ililigtas niya tayo. Kaya wag po tayong mag-atubili lagi na sa oras po ng ating mga pangangailangan, kagipitan, anumang kapahamakan, anuman yan, basta tayo po'y lumapit at tumawag sa ating dakilang Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Amen? Amen. Meron pa po ba? Ayun, si tatay daw po. Sige po, pagbigyan na po natin yung testimony po ni Tatay June. Hello mga kapatid. Hi! Kumusta na po kayo? Okay na okay po. Ako po ang destino nito na nung isang araw, medyo lumabo ang mga mata ko. Sabi ng mga kasama ko sa pila, sabi nga, Manjun, ano nangyayari sa'yo? Ano kasi ako, lumalabo yung mata ko. Hindi ko Manjun, umuwi ka muna para magpahinga. Sabi ko, umuwi na po ako eh. Hanggang sa pag-uwi ko, nag-iwalay sa bahay, Praise God, Hallelujah. Nagpasalamat ako sa Panginoon Diyos
na medyo umano yung mata ko, parang lumilinaw-linaw na yung mata ko. Amen. Praise God. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos. Talagang pinagpahinga niya ako na buong isang araw. Kaya, praise God, hallelujah mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Sige po, salamat po sa buhay ni tatay. Talagang patuloy po siya talagang sinasamahan ng Lord. Nagabilaman po ng kanyang pinagdadaanan. Talagang sabi nga po ay talagang mapalad po ang mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Kaya tayo po laging magpasalamat na lagi po tayong may Diyos na lagi po nating nasasandalan at natatawagan anytime po. Kaya ayun, sige po, tayo po'y darako na po sa salita ng ating Diyos. Ihanda po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng kanyang mga salita. Tinatawagan ko na po si Pastor Tony para po sa salita ng ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Nandito tayong lahat. Saka pribilehiyo talaga natin na paglingkuran ng Panginoon. Sapagkat alam natin dito sa buhay na ito, ang Diyos lang ang ating pag-asa. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, walang uugat sa atin dito eh. Sabi nga, may panahon sa pagsilang, may panahon din sa kamatayan. Kaya binigyan tayo ng pribilehiyo ng Diyos na mabuhay dito para makapili ng tama. Sapagkat alam natin, pag ang Diyos ang pinili natin, buhay ang katapat nun. Pero pag ang Diyos ang pinili natin, ang katapat nun, kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat nandito tayo ngayon, hindi dahil napakagaling natin. Nandito tayo ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung hindi niya ipinadala rito ang kanyang bugtong na anak, wala tayo ngayon dito. Sapagkat lahat ng nakakalapit kay Jesus, lahat ang Diyos ang tumawag. Kaya yung pagkatawag sa atin ng Diyos, huwag nating baliwalain. Yung salita ng Diyos na ating naririnig, huwag nating baliwalain. Sapagkat darating ang panahon, mawawala tayo dito sa mundo. Maganda na yung manawala ka rito sa mundo nung naglilingkod ka sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay, hindi ang wither-wither. Ang buhay dapat may kasiguruhan. Ang buhay, hindi yan tawag dito na, kung patay ako, patay talaga ako. Hindi yan. Ang buhay, talagang dapat may kasiguruhan. At ang kasiguruhan lang, matatagpuan lang natin yan sa Panginoon. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa araw ng linggo, pinili natin na paglingkuran ng Diyos. Sapagkat maraming mga tao sa araw ng linggo, wala ang isip nila sa Diyos, kundi nasa outing, nasa pasyalan. Pero magpasalamat tayo sapagkat nandito tayo. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Walang iba kundi makinig sa salita ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon. Bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan sa umagang ito, manalangin tayo. Dakila namin ang Diyos, salamat Panginoon sa iyo. Sapagkat Panginoon, ikaw talaga Panginoon ng aming buhay, Panginoon. Kung wala ikaw, Panginoon, wala po kami dito. Kung wala ikaw, Panginoon, wala po kami kaligtasan, Panginoon, na tinatamas sa Panginoon.
sa buhay na ito, Panginoon. Kaya salamat talaga sa iyo. Sa iyong pag-ibig, sa iyong talagang pagmamahal sa amin, na talagang niligtas mo kami, ginabayan mo po kami. Salamat talaga, kaya wala po kami mapagmamalaki sa sarili namin. Nagawa namin to sapagkat tinulungan mo po kami. Sa iyo lamang, Panginoon, pagpuri, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, itong salita mo, Panginoon, na akong dadalhin, Panginoon, na ito'y maging rima at maging pagpapala sa amin, na hindi lamang kami tagapakinig, kung hindi sinasabuhay namin ito, Panginoon. Sapagkat pag ang salita mo, sinasabuhay namin, talagang magkakaroon kami ng katiyakan sa aming buhay, Lord. Salamat, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang tema na aking dadalhin sa umaga nito, Christ in you. Sapagkat alam natin mga kaibigan, mga kaibigan tuloy, mga kapatid sa Panginoon, na importante malaman ng tao na ang Diyos nasa Kanya. Sapagkat tandaan natin, hindi mo masasabi na ang Diyos nasa iyo. Kasi lahat ng tao pwede magsabi, ang Diyos nasa akin. Pero tandaan natin, pag sinabi natin Christ in you, Christ in us, ang ibig lang sabihin nun, may ebidensya. Kaya nga sabi dito sa key verse natin, mababasa natin dito sa key verse natin sa Romans chapter 8 verse 9. Ang sabi dito ng salita ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo, pero hindi kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Maliwanag dito sa salita ni Apostol Pablo. Malalaman mo ang isang tao kung ang Diyos, kung si Kristo nasa kanya buhay. Number 1, ang sabi dito, hindi na siya namumuhay sa luma niyang pagkatao. Sasabihin mo, ang Diyos nasa akin. Paano mo malalaman? Malalaman mo yun kasi bakit? Hindi ka na mamumuhay sa dati mong pagkatao. Pangalawa, ang Espiritu na ang gumagabay sa iyo. Sapagkat malalaman natin kung ang Diyos nasa atin. Sapagkat ang Diyos, pag nasa iyo, babaguhin ka ng Diyos. Tandaan natin, kaya nga yung tinawag tayo ng Panginoon, tayo naging born again. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo naging born again, hindi dahil gawa ng nanay natin, gawa ng tatay natin, naging born again tayo dahil gawa ito ng Diyos. Kaya ang tao, malalaman mo kung si Kristo nasa kanya. Bakit? Hindi na siya namumuhay sa luma niyang pagkatao. Sapagkat kalukuhan yun, na kung ang Diyos nakatira sa iyo, hindi ka mababago. Tandaan mo kung saan nakatira si Kristo, may kalayaan. Anong kalayaan? Kalayaan sa kasalanan. Kalayaan sa problema. Kalayaan sa lahat ng takot ng buhay. Sapagkat pag si Kristo nasa iyo, meron kang pag-asa sa buhay. Sapagkat si Kristo ang magbibigay ng pag-asa sa buhay. Kaya nga, ito ngayon, sa araw na to, pinag-aaralan natin. Sapagkat alam natin, hindi basta-basta sasabihin mo na ikaw ang Diyos na sa akin. Sapagkat pag sinabi natin ang Diyos na sa atin, may ebidensya yan. May ebidensya yan, nakikita sa tao. Kaya nakita mo, lahat ng kasama ni Kristo, lahat ng pinamuhay si Kristo sa kanyang buhay, tandaan natin lahat na bago. Di ba? Hindi naman lahat
tinawag ni Jesus puros mabubuti. Lahat nga puros makasalanan eh. Pero yung nakatagpo nila si Kristo, nagkaroon ng pagbabago ng buhay. Kaya nga tayo mga kapatid, pinag-aaralan natin to Christ in you sapagkat alam natin si Kristo lang ang tagumpay ng buhay natin. Si Kristo lang ang daan. Sabi na ni Kristo, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang makakapunta sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga si Kristo lang ang pag-asa natin. Kaya nga kung ikaw sinasabi mo ang Diyos nasa iyo, si Kristo nasa iyo, dapat ang pag-asa mo sa buhay ito, number one, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga sabi dito pag sinabi natin Christ in you, kailangan Jesus is our hope. Kung totoong si Kristo ang nasa iyo, dapat yung pag-asa mo si Kristo lang. Hindi ka umaasa sa lakas mo, hindi ka umaasa sa trabaho mo, hindi ka umaasa sa talino mo, kundi umaasa ka kay Kristo. Sapagkat alam natin, ang sabi ng Bible, pag sa Diyos tayo umasa, pag kay Kristo tayo umasa, sabi ng Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 6, sabi niya, hindi ka mapapahiya. Sapagkat yung Kristo na inaasahan mo, hindi yun gagawa nang wala lang. Talagang sisiguruin ng Diyos, sisiguruin ni Kristo na tayo ay magkakaroon ng tunay na buhay, tunay na pagbabago. Kaya nga sabi ni Kristo, ang lahat ng susunod sa akin, magkakaroon ng ilaw eh. Pag ikaw hindi ka susunod kay Kristo, hindi ka magkakaroon ng ilaw. Ano ba yung ilaw na sinasabi doon ni Kristo? Di ba sabi ng Panginoon sa atin sa Mateo, ipakita niyo yung ilaw ninyo. Ibig sabihin yung mabubuting gawa ninyo, ipakita ninyo para itaas, mapuri ang Diyos. Pero pag hindi tayo susunod kay Kristo, hindi tayo magkakaroon ng ilaw. Ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng pagbabago ng buhay. Sapagkat ang magkakaroon lang ng pagbabago ng buhay yung mga taong sumusunod sa Diyos. Kaya nga sabi dito sa Bible, sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 27. Ang sabi nito, nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangamangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano na si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo sa inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Anong sabi dito? Hindi sinabi ng Bible na nasa inyo ang pag-asa. Kanino ang pag-asa? Na kay Kristo. Ibig sabihin, hindi mo makakamtan yung makagandahan ng buhay. Hindi mo makakamtan yung pagbabago ng buhay kung si Kristo wala sa atin. Kaya nga tayo mga kapatid, magpasalamat tayo. Sapagkat sa bilyon dito na tao, isa tayo sa pinili ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, maraming tinawag, pero konti lang ang pinili. Kaya pag ikaw pinili ka ng Diyos, pag-igihan mo. Sapagkat ang Diyos, marami siyang tinawag, pero kukunti lang ang pinili. Bakit? Kukunti lang si Kristo kung saan siya nananahan. Sapagkat maraming mga Kristiyano ngayon na hindi si Kristo ang nananahan sa buhay nila. Ang Kristo lang nila naasa bibig, nasa isip, pero wala sa pamumuhay. Kaya nga tayo nag-aaral dito ng salita ng Panginoon. Hindi para pang palipas oras. Hindi para pang magkaroon tayo ng knowledge. Hindi ibig sabihin, pag ikaw nag-aral ka sa salita ng Panginoon para maging magaling ka sa debate, pag sinabi,
Di mali yan, ito ang tama. Hindi ganon. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon para ito ipamuhay. Sapagkat yung mga taong pinamumuhay ang salita ng Diyos, yun ang ebidensya na si Kristo nasa puso mo, nasa iyo. Kaya nga sabi nga ng isang tao, paano ba malalaman ng Espiritu Santo nasa iyo? Paano malalaman? Napakadali lang. Ang sabi ng Espiritu Santo, pag nasa iyo ang Espiritu Santo, magkakaroon ka ng bunga. Anong bunga? Number 1, pag-ibig. Pag ikaw marunong ka magmahal sa kapwa-tao mo, pag ikaw marunong ka magmahal sa kaaway mo, pag ikaw marunong ka magmahal sa pamilya mo, tandaan mo, si Kristo, yung banal na Espiritu Santo, nasa iyo. Kaya nga ang paglilingkod sa Panginoon, parating may ebidensya eh. Si Kristo, may ebidensya siya ang anak ng Diyos eh. Anong ebidensya niya? Lahat ng nasulat dito sa Bible, nasulat tungkol sa Kanya. Kaya ngayong nabuhay si Jesus, di ba? Sa Lucas chapter 24, verse 48 ba yun? Sabi niya na itong lahat, dapat matupad to lahat ng nasusulat tungkol sa akin. Ibig sabihin, kahit si Kristo, may ebidensya siya na anak siya ng Diyos sapagkat ang kasulatan na tumutukoy sa Kanya, ang kasulatan na patutuo sa Kanya. Kaya ganun din tayo. Kaya tayo may ebidensya tayo na tayo'y mga anak ng Diyos sapagkat si Kristo nasa atin, sapagkat nakikita yung buhay ni Kristo sa atin. Kaya pag sinabi mong Christ in you, dapat nakikita si Kristo sa buhay natin. Kasi sasabihin mong Christ in you, pagkatapos sa bahay mo, sa labas, nagkasagian. Pagkatapos pagkasagi, tumingin ka ng masama, tumingin din siya ng masama. Pagkatapos, nagkaaway na kayo. Hindi mo masasabi Christ in you yun, di ba? Pagkatapos sa labas, nakita mo, minura ka. Ang ginawa mo, minura mo rin. Hindi mo masasabi Christ in you yun. Kasi bakit? Si Kristo hindi ganun, di ba? Si Kristo hindi ganun. Kaya nga tayo sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, makikilala ang Kanya. Bakit? Sumusunod sa Kanya eh. Kalukuhan nyo kung totoong si Kristo na namumuhay sa puso mo, talagang magagawa mo yung ginagawa ni Kristo. Amen. Kasi, bakit hindi mo magagawa yung ginagawa ni Kristo pag hindi namuhay si Kristo? Kasi bakit? Wala siya eh. Kaya yung tao makikilala mo bakit kung sino nakatira sa Kanya eh. Di ba? Kung pag ang tao may pride, alam mo na kung sino nakatira sa Kanya. Pag ang tao, tawag dito, mainitin ang ulo, alam mo na kung sino nakatira sa Kanya. Kasi bakit? Hindi mo masasabi yan, Christ in you. Kasi bakit si Kristo hindi mainitin ang ulo, hindi masama magalit, pero masama kung mainitin yung ulo mo. Diba? Sa buhay ng tao, kailangan natin talagang pag-ibayuhin ang pagsunod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. Tandaan natin, kaya lang mga tao hindi nababago sapagkat ayaw nilang sumunod sa Diyos. Gusto nilang makinig sa Diyos pero ayaw nilang sumunod sa Diyos. Iba kasi yung pakikinig eh. Kagaya natin ngayon, nakikinig tayo ngayon sa salita ng Panginoon, napakabuti nun. Pero paglabas mo, hindi mo isasabuhay ito. Ang sabi ng Apostol Santiago, niloloko mo lang yung sarili mo. Kaya nga may kasabihan eh, kung alam mo lang maiimperno ka dahil sa ginagawa mo, ang gawin mo, ituto mo na eh. Kasi bakit? Kasi maraming mga tao na akala nila langit sila, pero sa bandang huli, imperno pala sila. Kaya nga sabi ni Jesus, maraming tatawag sa akin, pero hindi makakapasok. Bakit? Bakit hindi nakakapasok? Sapagkat wala talaga si Kristo sa buhay nila. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya napakabuti ng Panginoon, kahit nga sa pagpasok sa atin, hindi siya pumasok
sa atin na wala tayong pahintulot. Di ba sabi sa Revelation, kakatok muna siya, pag pagbubuksan mo, papasok siya. Pero pag kapatak siya sa puso mo, hindi mo siya pinagbuksan, hindi siya mamimilit. Ibig sabihin, si Kristo marunong umunawa. Si Kristo, binibigyan tayo ng kalayaan. Pero sabi nga ng Diyos, saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa. Sabi niya, pag pinili mo ang Diyos, pinili mo yung buhay. Pag pinili mo yung masama, pinili mo yung kamatayan. Ang sabi ng Panginoon, piliin mo yung buhay. Bagamat ang Diyos hindi niya tayo tawag nito, dinulong na kung ano ang gusto natin. Pero ang Panginoon, talagang nagbibigay pa rin ng tamang desisyon. Piliin mo. Kasi bakit? Ganun ang Diyos. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya nga tayo mga kapatid, hindi tayo naging tama sa Diyos dahil tama tayo. Naging tama tayo sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. Kaya huwag nating hayaan mawala si Kristo sa buhay natin. Sumunod tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon, sapagkat yung totoong sumusunod sa salita ng Panginoon, yun yung mga taong mararanasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan niya yung kabutihan ng Diyos, sapagkat si Kristo nasa puso niya. Kaya nga tayo, wala tayong pinagmamalaki. Hindi tayo nagmamalaki sa ating ginagawa. Lahat ng pinagmamalaki natin sa buhay na ito, walang iba kundi si Kristo. Kaya nga sabi nga ng Bible, ang turo sa atin ng Bible dito sa Kawikaan chapter 3 verse 6. Anong sabi ng Bible dito? Sabi ng Jesus dito, sabi ng salita ng Diyos, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landasin. Kung totoo si Kristo nasa iyo, ibig lang sabihin totoo sa Diyos ka umaasa, dapat lahat ng ginagawa mo, dapat kasama si Kristo. Bakit? Kasi si Kristo yung ginawa niya itong mundo, hindi lang mundo ginawa niya. Ginawa niya yung tao para makasama niya. Dapat ganun din ang damdamin natin, katulad sa Diyos. Hindi siya ginawa. Hindi naman sinabi ng Panginoon, gagawa ko ng mundo kasi gusto kong makasama ang mga elepante, mga leon. Hindi naman Gumawa siya ng mundo. Bakit? Gusto niyang makasama ang tao. Diba napakabuti ng Panginoon natin? Kaya yung kabutihan ng Panginoon natin, huwag nating baliwalain. Mintas buhay tayo, mintas mahininga tayo, paglingkuran natin ang Panginoon, sapagkat napakasarap paglingkuran ng Panginoon. Kagaya sa testimony ni sister, nangyari sa kanya. Kasi kung wala pang Diyos, wala na siya ngayon. Diba? Sapagkat ang pangako ng Panginoon, lahat ng naglilingkod sa Diyos hindi talo. Sapagkat sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi ranas ko na rin sa buhay ko. Kaya nga, ang tao na alam niya kung gaano kabuti ang Diyos, pagkatapos tatalikod siya, tawag nito, sinayang lang niya yung pagkakataon na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga sa Bible, makikita mo doon, ang unang maiimperno, hindi naman yung makasalanan Hindi sinabi doon, ang unang maiimperno yung mamamatay tao, yung mga magnanakaw. Sino unang maiimperno? Yung mga duwag sa pananampalataya. Sinong maunang imperno? Yung pala mga Kristyan Kasi bakit? Maraming mga Kristiyano tumatalikod sa Diyos dahil sa sanlibutan. Maraming mga Kristiyano tumatalikod sa Diyos dahil sa problema. Pero kung totoo si Kristo nasa buhay mo, totoo si Kristo nasa puso mo, lalaban ka. Maninindigan ka. Sapagkat
alam mo si Kristo kung anong ginawa ni Kristo sa atin. Ano bang ginawa ni Kristo sa atin? Tandaan mo, si Kristo lumapad siya ng parehas. Hindi siya pumunta rito sa mundo na naging Diyos. Kasi kung Diyos siya dito, hindi tatanggapin ng Ama kung ano yung offer niya. Kasi bakit? Sasabihin ng Ama, natural, kaya mo yan kasi Diyos ka eh. Pero mo, kung nagpapako siya ng Diyos siya, palagay mo kaya masusugatan nila yung Diyos, pinako sa cross? Siyempre, hindi masusugatan yun. Kasi Diyos yun eh. Palagay mo yung sinabihan siya ng mga tao. Ikaw di ba sabi mo tagapagligtas ka? Ngayon mo ipakita na ikaw tagapagligtas. Bumaba ka dito at iligtas mo rin kami. Bakit hindi nagawa ni Kristo yun? Kasi hindi siya Diyos eh. Natural lang yun kasi pinako siya. Bakit niya yung ginawa? Ginawa niya yun para sa atin. Hindi siya umatras. Kahit anong hirap, kahit alam niya na hindi pesta ang dadating niya dito sa mundo. Kasi bakit? Kung ikaw alam mo, ang pupuntahan mo, mamamatay ka, pupunta ka pa kaya? Kahit sabihin mo may litsunan pa doon, may handaan pa doon, lahat ng masasarap na ulam. Pero kung alam mo, pagpunta mo ron, patay ka. Dito na lang ako, bahala magtuyo-tuyo na lang, buhay naman ako. Di ba? Pero si Kristo, ibahin mo. Pumunta siya rito, alam niya na kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero nakita natin, hindi siya umayaw. Bakit kaya hindi siya umayaw? Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya yung pagmamahal ni Kristo, pagmamahal ng Diyos, huwag natin sayangin. Huwag natin ipagpalit sa buhay na ito. Huwag natin ipagpalit sa mundo. Maraming mga tao, yung pag-ibig nila sa Diyos, pinagpapalit sa boyfriend. Pinagpapalit sa trabaho. Pinagpapalit sa kalayawan. Huwag natin ipagpalit yan. Sapagkat alam natin, ang Diyos, isa lang ang hinihingi niya. Ang sabi nga ng Diyos sa'yo na yung 6, akin lang yung 1. Di ba? Napakaputi. Saan ka ba makakita nun? Lahat ang ginawa ng Diyos sa tao, pamparaya. Hindi sinabi ng Panginoon, akin yung 6, isa lang sa inyo kasi Diyos ako Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Ginawa ng Diyos, iyo yung 6, akin lang yung 1. Bakit ginawa ng Diyos? Pinapakita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Kaya pag ikaw naglilingkod ka sa Diyos, hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa pagpapala. Hindi tayo naglilingkod dahil sa langit. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid, hindi totoo ang langit. Siya'y nagbibigay ng satisfied. Dapat matuto tayong makontento kay Kristo. Sapagkat isip ko nga kung totoo talaga yung langit. Maganda yung langit Pangako ng Panginoon yan Pero hindi tayo. Kaya tayo gumagawa ng kabutihan. Kaya natin siya pinaglilingkuran dahil sa langit. Hindi. Dahil mahal natin ang Diyos. Kasi bakit? Kung langit lang ang pag-uusapan, wala nang tatalo kay Satanas. Kasi kung ang langit lang ang satisfy ng tao, dapat si Satanas hindi na nahulog dito sa lupa. Kasi si Satanas, hindi siya makontento. Hindi siya marunong manalig sa Diyos. Hindi siya marunong umasa sa Diyos. Gusto niya gumawa ng sarili niya. Kaya nahulog si Satanas. Di ba? Nahulog siya dito sa lupa. Kasi hindi siya nasatisfy. Kasi si Satanas at ang tao hindi magkalayo, di ba? Sabi ng tao, pag ako magka-cellphone ng S20, masayang-masaya na ako. Katapos pag ilang araw, balita na sa TV, may bagong labas ngayon, S29, ay S21. Di ba? Hangarin mo naman dapat. Di ba? Bibig ka na naman ngayon. Kontento na ako dito kasi
Pagkasunod, sunod tao, meron na naman. Diba? Hindi maubos-ubos. Kaya ang tao hindi nakukuntento, diba? Sayang-saya ka. Alagang-alaga mo. Pero nang dumating yung bago na namang model, anong ginagawa mo? Pinapabayaan mo na yung cellphone mo eh. Minsan nakakalimutan mo kung saan nakalagay. Kasi bakit? Ganun ang tao. Ganun din si Satanas. Hindi makontento. Pero mo, ginawa siyang tagabantay ng Diyos. Para matuto siyang umasa sa Diyos. Anong ginawa niya? Hindi yun ang nakita niya. Ang nakita niya, katalatagalin niya, hindi, papantayan ko to. Anong ginawa niya ng Diyos? Hinulog na siya kasi bakit? Puros kasamaan ang iniisip niya. Di ba? Kagaya yung Tore ni Babel. Ginawa yun. Biro mo yung sa kataas-taasan hanggang nakaabot na rin doon sa clouds. Naiba na yung isip nila eh. Ang gusto nila, abutin na talaga yung langit. Kaya sabi ng Panginoon, baba tayo. Pagguluhin natin sila. Di ba? Bakit? Ang tao walang kontento. Yun ang ayaw ng Diyos. Di ba? Kaya pag tayo, kung totoong si Kristo nananahan sa atin, matutulad tayo ni Kristo. Kontento si Kristo. Biro mo talagang si Jesus, kontento siyang nasa bababa, kontento siyang nasa taas, kontento siya sa lahat ng buhay. Kaya nga wala kang makikita kay Jesus na hindi siya nagrereklamo. Kaya kung totoong si Jesus nasa iyo, hindi ka rin magrereklamo eh. Pero kung si Satanas nasa iyo, punong-puno ka ng reklamo. Lahat ng pangyayari mo sa buhay, reklamo ka rito, reklamo ka roon. Di ba? Ang hirap naman ng buhay, parati na lang ganito. Pero kung si Kristo nasa iyo, hindi ka matututong magreklamo. Ang gagawin mo, parati kang magpapasalamat sa Diyos. Kaya malalaman mo kung si Kristo nasa iyo eh. Kasi bakit? Yung pag-asa mo, wala na dito sa mundo ito. Yung pag-asa mo hindi sa trabaho, kundi sa Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, basahin natin si Apostol Pablo dito sa Philippians. Tingnan mo si Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo talagang tinuruan talaga siya ng Panginoon eh. Na sabi ng Panginoon dito sa Philippians chapter 3. Ang sabi ng Apostol Pablo dito sa Philippians chapter 3, verse 6 to 7. Ano sabi ng Apostol Pablo dito? Kung tungkol naman sa sigasig sa pagsunod ko sa reliyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang maipipinta sa aking pagdating sa pagsunod sa kautusan. Pinapahalagan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, tinuring ko to na walang halaga dahil kay Kristo. Nakita natin si Apostol Pablo. Anong damdamin ni Apostol Pablo kasi nasa kanya si Kristo? Nakita natin na sa kanyang buhay hindi na siya umaasa sa pagsunod ng pangreliyon, pagsunod sa kautusan. Kasi sabi niya, perfect nga siya. Pero pinawalang halaga niya yun. Dahil kay Kristo. Bakit si Kristo? Sapagkat si Kristo ang model talaga ng papunta ng langit. Si Kristo talaga ang daan. Kaya nga tayo mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil gusto nating maligtas. Sapagkat yung kaligtasan natin, hindi sa pamagitan ng gawa natin, kundi sa pamagitan ni Kristo. Kaya dapat doon tayo umasa kay Kristo. Kaya kung babasahin mo yung Revelation chapter 14 chapter 7 verse 14 to 15, makikita mo doon eh. Tinanong ni Juan ng mga tao doon eh. Tinanong siya ng isang elder doon sa yung pinakita ng vision niya doon sa Revelation. Sabi niya, sino tong mga tao na nasa harap ng trono ng Diyos na nagpupuri? Anong sabi ng Diyos? Sabi niya, ikaw kung nakakalam, sabi niya doon sa yung elder. Ang sabi niya, sila tong mga tao, nalilinis nila at pinaputi nila
yung damit nila, yung buhay nila sa pamagitan ng dugo ng kordero. Ibig sabihin, ito yung mga tao na yung righteousness ng God, yun ang ginagamit nila, hindi yung righteousness nila. Tandaan natin mga kapatid, lumalakad tayo ng tama, lumalakad tayo sa kabanalan, lumalakad tayo sa katuwiran, pero hindi yan ang ginagamit natin. Ang ginagamit natin yung totoong righteousness. Walang iba kundi yung righteousness ng Panginoon. Doon tayo umaasa. Kaya nga sabi na Apostol Pablo, yung pagsunod niya sa kautusan, perfect, pero minawalang halaga niya yun. Kasi bakit? Gusto niyang makantan si Kristo. Kaya sa lahat ng ginagawa niya, si Kristo ang bida. Sa atin ba? Si Kristo ba ang bida sa buhay natin? O tayo yung bida? Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, minsan maririnig mo, kung hindi dahil sa aking pagpapagal, wala tong church na to. Kung hindi dahil sa paghihirap ko, wala ngayon tong mga tao dito kung hindi ako nangaral. Di ba? Pero sa katunayan, kung gusto nating magmalaki, hindi sarili yung ipagmalaki mo, kundi si Kristo ang ipagmalaki mo. Dahil simula nang si Kristo tumira sa iyo, yung kapangyarihan ng Diyos nararanasan mo. Yung gabay ng banal na Espiritu Santo nararanasan natin. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, naranasan ba ninyo, natanggap ba ninyo ang banal na Espiritu Santo? Dahil sa pagsunod nyo sa kautusan, di ba hindi? Natanggap nyo yan dahil nanampalataya kayo kay Kristo Jesus. Kaya nga tayo nabago. Kaya nga tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil kay Kristo Jesus. Kaya dapat ang pag-asa natin, ilagay lang natin kay Kristo, huwag sa ating sarili. Kaya kung ikaw naniniwala ka na si Kristo nasa iyo, huwag mong ilagay yung pag-asa mo sa sarili mo. Huwag mong ilagay yung pag-asa mo sa trabaho mo o anong makakaya mo, kundi ilagay mo ang pag-asa mo kay Kristo. Sapagkat ang trabaho, nawawala. Ang pera, nawawala. Pero pag ikaw umasa ka kay Kristo, magtatagumpay ka. Kaya marami na ako nakita eh. Di ba maraming pera? Pinaghirapan. Pero magtataka ka. Yung nagkasakit siya, halos maubos yung pera. Kaya ang pera hindi mo siya pwedeng ipon eh. Hindi ka pwede doon umasa eh. Sa Diyos ka umasa kasi bakit? Yung pera, kayang ubusin niya ng sakit. Magkasakit ka lang ng 6 na buwan. Ewan ko lang kung hindi ka mangungutang. Kasi bakit? Ang ospital, sobrang mahal. Kasi hindi naman totoo yung sa maliit pang bata, di ba? Tinanong yung mga bata, maliit pa. Paglaki mo, anong gusto mo? Doktor. Kasi bakit? Gusto kong makatulong sa kapwa. Pero hindi totoo yun eh. Pag naging doktor na siya, bihira ka lang doktor nakikita na ayaw niya magkapera. Kaya nga nagkaroon ng ospital eh. Kaya yung ospital, dalawang dala niyan. Gustong pagalingin yung masakit at gustong kumita rin sa may sakit. Huwag nating alis yung magkasama yan. Kaya nga sa buhay nito, yung pag-asa natin, huwag natin ilagay sa mga bagay dito sa mundo, kundi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos ka umaasa, hindi ka tatagal sa ospital kasi bakit? Papagaling ng Diyos. At kung may sakit ka, hindi ka malulunod sa ospital kasi bakit? Ang Diyos ang aalalay sa iyo. Kaya nga, maganda yung tao na sa Diyos umaasa. Pangalawa, sabi dito, Jesus is our life. Pag si Kristo ay nasa atin, malalaman natin sapagkat si Kristo na yung buhay mo. Kasi maraming mga tao ngayon, hanggang ngayon yung buhay nila, sila pa rin yung nakikita. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians, ang sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians
chapter 11 verse 1. Sabi niya dito, kaya nga tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ano sabi ng Apostol Pablo? Tularan natin siya. Bakit siya dapat natin tularan? Ano bang ibig dapat tularan? Ibig lang sabihin ng Apostol Pablo, kung anong ginagawa ni Apostol Pablo, dapat yun ang ginagawa natin. Anong ginagawa ba ni Apostol Pablo? Sa buhay niya, wala siyang hinahangad, kundi masabuhay ang buhay ni Kristo sa buhay niya. Kaya nga sabi niya dito, tularan ninyo ako. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, sabi nga niya dito sa Galatians chapter 2, dito sa Galatians chapter 2, verse 20, ano sabi niya dito? Sabi niya dito, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang ipinamumuhay ko. Ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa atin. Kaya nga nakita natin, ano si Apostol Pablo? Paano niya tinularan ng Kristo? Tinularan niya sa pamagitan ng kanyang pamumuhay. Namuhay siya bilang mananampalataya na Kristo. Namuhay siya na sumunod siya kung anong sinasabi ni Kristo. Sumunod siya kung anong nakikita niya kay Kristo. Dapat ganun ang ating pamumuhay. Sapagkat yun ang ebidensya kung si Kristo nasa atin. Kasi madali lang sabihin, si Kristo nasa atin eh. Di ba? May kanta nga na kinumpos sa una sila, Oni dito yung, kung nasa puso ko si Heso Kristo. Napakaganda yun kasi bakit? Pagka si Kristo nasa puso mo, talagang masasabuhay mo si Kristo. Sabi nga ng Panginoon, madaling makilala kung sino ang nakatira sa iyo. Pag si Kristo nakatira sa iyo, masasabuhay mo si Kristo. Pero kung iba ang nakatira sa iyo, yun din ang masasabuhay mo eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, makikilala ang anak ng Diyos, di ba? Sabi niya sa 1 John chapter 10 verse 10, sabi niya, makikilala natin kung sino ang anak ng Diyos. Siyang nagmamahal sa kanyang kapatid at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya, yun ang mga anak ng Diyos. Kaya ang pagiging anak ng Diyos, madaling sabihin eh. Ang pagiging Kristiyano, madaling sabihin. Pero, kailangan may ebidensya sa buhay. Kaya nga sa buhay natin, talagang naglilingkod tayo sa Diyos ng maigi. Hindi upang tawag nito para tayo tanghalin na bida, kundi naglilingkod tayo katulad ni Kristo. Paano ba naglingkod si Kristo? Naglingkod si Kristo hindi sa pagsarili niya. Sinabi ba ng Biblia, iaalay ko ang aking buhay para ako ang maging sikat. Wala kang mababasa sa Bible. Iaalay ko ang aking buhay para maging number 1 ako doon sa langit. Hindi. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat ialay din natin yung buhay natin para kay Kristo. Sapagkat kung ano ang ginawa ng Ama kay Kristo, yun din ang gagawin niya sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya nga tinatanong ng mga tao, ano ba yung pinakamataas na papuri? Diba? Minsan mapapakinggan natin yan sa simbahan. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri. Tandaan mo, ang pinakamataas na papuri sa Diyos, yung binasa kaganina ni Sister Ruth. Ang sabi na Bible, di ba? Sa Philippians chapter 2, di ba? Lahat ng tuhod, luluhod sa Kanya. Langit at lupa, luluhod sa Kanya. At tatawagin siya Panginoon para sa ikapupuri, ikangarangal ng ating Diyos. Kaya kung gusto mo magbigay ng mataas na papuri, walang iba, ipamuhay mo si Kristo.
Sapagkat pag pinamuhay mo si Kristo, ibinigay mo na sa Diyos yung pinakamataas na papuri. Kasi maraming mga tao, akala niya pinakamataas mapapuri. Praise the Lord, hallelujah! Tandaan natin maraming mga tao. Kahit nga yung mga kampo ng demonyo, pwede mag-praise the Lord, hallelujah. Di ba? Ang hindi nila magawa, magbigay talaga ng tunay na papuri. Ano ba yung tunay na papuri? Kilalanin si Kristo na siya ang Panginoon natin. Doon ang pinakamahirap. Doon nga yung pinakamataas na papuri. Kaya nga sabi ng Panginoon, lahat tuhod, lulud, sabi ng Ama. At lahat ay magsasabi, si Jesus ay Panginoon para sa kalawalatian at papuri sa Diyos. Kaya nga pag gusto mong purihin ang Diyos na pinakamataas papurihin, gawin mong Panginoon si Kristo sa buhay mo. Mangyayari lang yun pag si Kristo totoong nasa puso mo. Sapagkat, tandaan natin sa buhay na ito, kahit dyan sa magsyuta, kung ang syuta mo wala sa puso mo, wala kang pakailan sa kanya. Kasi bakit? Kahit pag sabihin mo, Dear, mahal na mahal kita, di ba? Makikita mo. Makita tayo mamayang gabi din, mahal-mahal mo ko, di ba? Dilat na lang yung mata. Hindi pa dumating yung eyeball niya. Ay, dear, meron akong pan eh. Dahil kaya hindi ako nakapunta. Pero pag totoong mahal mo, tandaan mo, ang oras na kayo magkikita, wala pa yung oras na doon ka na. Kasi bakit? Mahal mo yung tao. Ganun din sa Panginoon. Madaling sabihin mo, mahal mo ang Diyos. Pero ang Diyos, tumitingin yan kung paano mo siya sinusunod. At tandaan natin, kaya huwag natin sayangin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat maging buhay natin si Jesus. Kung totoong si Kristo nasa puso mo, dapat maging buhay natin si Jesus. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo nag-aaral dito para magkaroon lang tayo ng knowledge. Kundi dapat ipamuhay natin, lalo-lalo na ngayon. Malapit nang dumating ang Panginoon. At hindi mo alam yung bukas mo. Kasi may mga tao, malakas ngayon, bukas, patay na. May mga tao lumalabas sa kanilang bahay, hindi na nakakabalik, pagbalik, nasa kabao na. Diba? Hindi natin alam ang buhay. Kaya mentas by buhay ka pa, paglingkuran mo maigi ang Diyos. Sapagkat sabi ko nga, pag ikaw naglingkod ka sa Diyos, hindi ka matatalo. Kaya nga kung babasahin mo itong key verse natin, itutuloy mo itong Romans chapter 8 verse 9, itutuloy mo to sa 10, makikita mo dito anong sabi dito, di ba? Si Kristo nasa atin, malalaman natin. Pero kung babasahin mo itong key verse natin, chapter 8, verse 9, kung itutuloy mo sa 10, anong sabi dito? Sabi niya dito, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. Sa 10, sabi dito, pero dahil nasa inyo si Kristo, mamatay ang katawan ninyo. Dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu, dahil itinuring na kayo na matuwid ng Diyos. Biro mo, ang sabi ng Panginoon, pag si Kristo nasa iyong buhay, hindi ka talo eh. Mamatay ka man sa kasalanan, pero bubuhayin ka ng Panginoon sa spiritual. Mamatay mo yung physical na katawan mo, pero bibigyan ka naman ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Tandaan mo, yung buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng Diyos, hindi yan buhay na punong-puno ng kahirapan. Kasi kung punong-puno ng kahirapan, ayoko nang mabuhay na walang hanggan. Kaya nga maraming mahihirap, tanungin mo, gusto mo bang mabuhay mga? Huwag na. Kasi bakit? Panay tuyo na lang ang kinakain ko, gusto ko pang mabuhay na. Di ba? Karamihan mga mayayaman lang yung gusto mabuhay kasi bakit? Nasasayangan ng pera nila. Pero yung mga mahirap, wala na yun eh. Iniisip nila, wala na yun. Buti nga, mamatay nila sa hirap ng buhay. Pero tandaan natin, yung buhay na walang hanggan na ibibigay sa iyo ng buhay, ang kaakibat dun,
kasaganahan. Kaakibat nun, pagpapala. Kaakibat nun, makakasama mo ang Diyos at talagang aalimin ka ng Diyos. Yun ang kagandahan dun eh. Kaya nga sabi ng Diyos, dilingon niya yung mga apostol niya, sinabi niya, mapapalad kayong mahihirap. Kaya klaruhin natin yung salita na yun ha. Yung sinabihan ni Kristo, hindi lahat na mahirap. Ang tinabihan niya doon, mapapalad na mahirap, walang iba yung tagasunod niya. Kaya pag ikaw naghirap ka sa pagsunod sa Panginoon, mapalad ka kasi bakit? Yung lahat na gusto mo, mas pa doon ang ibibigay ng Diyos. Kaya nga yung makakantang ng tao doon sa langit, sabi ng Bible, di ba, sa 1 Corinthians chapter 2, nakalimutan ko lang yung verse, hindi pa pumasok sa isip ng tao, ni sa paningin ng tao, di sa kanyang isip, yung mangyayari doon sa langit. Napakaganda talaga. Kasi bakit? Ibibigay talaga ng Diyos yung todo talaga na kaligayahan sa bawat tao. Kaya nga tayo mga kapatid, bagamat naghihirap tayo, mapalad tayo kasi bakit? May nakalaan na sa atin. Kaya huwag tayong umatras. Huwag kang tatalikod sa Panginoon, huwag mo ipagpapalit ang mundo. Sapagkat ang buhay ng tao, pinakamatagal na yang wala nang 100 years na yun eh. Kasi bakit? Hindi na lahat nakakaabot ng 100 years. Yung iba lang nga, 50, patay na. Yung iba, 60, patay na. Yung iba, 70. Bihira ka lang makita ngayon, tag-80, tag-90. Bihira ka na lang, kaya huwag natin ipagpalit yun. Mientras buhay tayo, maglingkod tayo ng may katapatan sa Diyos. Pangatlo, sabi dito, God reigns in your life. Malalaman mo kung si Kristo nasa atin. Kasi bakit? Ang Diyos ang maghahari. Totoo ba yun? Kasi di ba sabi natin, sabi ng Bible, kailangan maghari ang Diyos. Sino ba maghari? Hindi dahil sa gawa mo kaya naghari ang Diyos. Kaya naghari ang Diyos sa buhay natin dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya nga sabi ng Bible dito sa Luke chapter 17, basahin natin. Chapter 17, verse 21. Verse 21. Ano sabi ba dito? Sabi ni Jesus dito, kaya walang makapagsasabi, dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Sino kausap ni Jesus dito? Ang kausap ni Jesus dito yung kanyang mga alagad. Kausap dito. Ibig sabihin, pag si Kristo nasa iyo, yung Diyos maghahari na sa buhay natin. Kaya wag tayong magmalaki. Baka maraming mga tao nagsasabi, kasi kaya ako pinaghaharian ng Diyos dahil mabuti ako eh. Kaya ako pinaghaharian ng Diyos dahil mabait ako eh. Kaya ako pinaghaharian ng Diyos kasi simba ako ng simba. Hindi. Kaya ka pinaghaharian ng Diyos dahil si Kristo nasa puso mo. Kaya wag mong hayaan si Kristo mawala sa puso mo. Kasi pag mawala si Kristo sa puso mo, mawawala ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Klaro-klaro dito, sabi ng Panginoon, wala na magsasabi kung sino. Doon siya maghari dito kasi bakit? Nagsisimula na siya naghahari sa puso natin. Bakit? Dahil kay Kristo yun. Kaya nga wag na natin sayangin yung pagiging Kristiyano natin. Huwag nating hayaan si Kristo umalis sa puso natin. Huwag nating hayaan na mawalang kwenta si Kristo sa buhay natin, kundi gawin natin ang tama. Kasi sabi nga ni Kristo, pag sumunod ka, magiging posible ang lahat. Kasi walang sumunod kay Kristo na hindi nabago. Walang sumunod kay Kristo na hindi makita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon na hindi nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sapagkat ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Ang sinusunod nila, yung gawain ng simbahan. Tandaan mo, madaling sunod yung gawain ng simbahan eh. Diba? Kung linggo, ang simba natin ngayon ay alas 10. Punta tayo alas 10. Punta tayo alas 11. Diba? Konting pakinig, alis na tayo. Diba? Ganun lang ang gawain ng church, diba?
O may kwan tayo, online tayo. Wala na. Pero hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na makita talaga sa iyo yung gawa at yung pamumuhay ni Kristo. Na kahit saan ka, inuuna mo ang Diyos, nagtatrabaho ka, nagdinegosyo ka, nasa bahay ka, naglalaba ka, iniisip mo si Kristo. Kaya tama talaga yung payo ng nanay ko sa akin eh. Yung nanay ko, payo niya sa akin. Sabi ko kasi sa nanay ko, Nay, buhay pa yung nanay ko ha. Sabi ko, maliit pa ako. Nay, paano ba talaga mamuhay ng isang Kristiyano talaga? Ano ba talaga pag-aralan? Isa lang masasabi ko sa tagal ko na napiging Kristiyano, ang gawin mo, parati mong isipin ang Diyos. Anong ginagawa mo, isipin mo yung Diyos. Anong ginagawa mo, isipin mo yung Diyos. Tandaan mo, malalayo ka sa kasamaan. Kasi bakit? Sabi nga ng nanay ko, kung ano kasi yung iniisip mo, magiging ganun ka. Mag-isip ka ng pera, isa lang mangyayari sa'yo. Magkakaroon kang isip na manguti. Kasi bakit? Sa unang panahon kasi ganun kasi ako, yung wala pa ako sa Kristiyano, ang galing ko sa una. Kasi bakit? Maliit pa akong bata. Ang ginagawa ko, para hindi ako masabihan na magnanakaw ako ng nanay ko, ang ginagawa ko, pag yung nakaiwan siya ng pera, kinukuha ko yun, nilalagay ko sa iba. Hindi nakalimutan ng nanay ko. Pagkabali mo, kukunin ko na yun. Di ba? Di ba ang galing ng isip ko? Ganun ang tao pag sama-sama, ang galing talaga mag-isip. Pero pag tinaka sa Panginoon, isipin mo parati ang Panginoon, di ba? Pag parating nasa isip mo, Panginoon, gagawa ka pa lang ng masama, makukonsensya na ka, hindi. Nakatingin ng Panginoon, di ba? Pero isipin mo yung mga bagay na mga masasama. Isipin mo yung gusto mo magkapira kasi gusto mo magpasyal-pasyal, gusto mo mag-isip lang, di ba? Ganun ang mangyayari sa buhay mo. Kaya pag ikaw Kristiyano ka, dapat ang iniisip mo si Kristo eh. Di ba? Kung iniisip mo yung asawa mo, isipin mo si Kristo. Dapat number 1, si Kristo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong isip mo. Paano maiibig ang Diyos sa buong isip mo? Dapat ilagay mo ang Diyos sa isip mo. Kaya nga sa Old Testament, nakita mo naman doon para hindi makalimutan ang Diyos. Ginagawa, turo ng Diyos. Isulat niyo yung mga kautusan niyo, pati sa hagdanan. Pero mo, yung hagdanan, susulatan mo yung sa salita ng Diyos para hindi mo lang talaga makalimutan. Pag umakbang ka, pagkikita mo na yan, isulat mo sa mga dingding mo. Ibig sabihin, ginagawa mong decoration yung salita ng Panginoon. Di ba? Yun ang turo ng Panginoon sa Old Testament. Bakit kaya gusto ng Diyos? Kasi gusto ng Diyos yung tao, parating iniisip niya ang yung Diyos. Kasi pag parating mong iniisip ng Diyos, magiging ganun ka. Magiging pamumuhay mo na ang Diyos. Kaya nga tayo, parati tayo tinuturuan ni Kristo, manalangin ng manalangin. Di ba? Isipin parati ang Diyos. Kasi bakit? Ayaw ng Diyos na mawala tayo sa buhay niya. Ayaw ng Diyos na malayo tayo. Sapagkat ang Diyos, gusto niya, gumagawa siya ng paraan, pero ang tao lang talaga lumalayo, di ba? Ikaw naman lumalayo eh, di ba? Subukan mo wag pray. Huwag kang tumulat sa pamumuhay ni Kristo. Subukan mo lang wag pray. Mag-pray ka lang sa isang buwan kaysa. Ewan ko lang kung lalago ka ba bilang Kristiyano. Kaya nga si Kristo, nakita mo sa buhay niya, pray siya ng pray, bagamat anak siya ng Diyos. Tutusin, dapat nga hindi na siya mag-pray kasi anak siya ng Diyos eh. Akala ko kasi, bakit? Kaparte siya ng Diyos eh. Di ba? Siya yung gadasan, di ba? Dapat hindi siya mag-pray. Pero bakit niya ginagawa yun? Kasi bakit? Pinapakita niya sa mga anak niya na dapat ang tao sumunod sa ginagawa ni Kristo. Sapagkat pag sinunod natin yung ginagawa ni Kristo, matutulad tayo sa Diyos. Magtatagumpay tayo. Kaya dito sa ating pinag-aralan ngayon dito, mga kapatid, nakita natin yung kahalagaan ng pagsunod sa Panginoon. Kaya nga dito sa Philippians chapter 2, chapter 3, sabi dito tayo magtatapos sa Philippians.
chapter 3, verse 13. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Diyos dito. Ito sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na. Oh, 2 pala to. Chapter 2, verse 13. Sabi dito, ng salita ng Diyos, sabi niya dito, sapagkat ang Diyos siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahan masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin, pag si Kristo nasa buhay mo, hindi ka mahihirapan sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi ka lang paghaharian ng Diyos, kundi tutulungan ka pa niya na masunod yung kalooban niya. Bakit? Dahil nasa iyo si Kristo. Pero kung nasa iyo ang espiritu ng kaaway, hindi kanya matutulungan at hindi siya pwedeng maghari sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi pwedeng maging dalawa ang Panginoon natin sa buhay. Panginoon natin, sarili natin, Panginoon natin ng Diyos, hindi pwede. Kasi bakit? Isa lang ang Panginoon mo. Kaya pag ang Panginoon mo, talagang hinayaan mo na si Kristo talagang manahan sa iyo, mararanasan mo yung paghahari ng Diyos sa buhay mo. Mararanasan mo yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga tayo, pupunta tayo ng langit, hindi dahil magaling tayo, kung hindi dahil ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8 verse 28, yan ang pinaka-popular na salita ng Panginoon, di ba? Sabi, all things work together for good to them that love the Lord. Makita natin, ang Diyos gumagawa. Sa anong pamamagitan? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya huwag nating hayaan na mawala si Kristo sa buhay natin. Huwag nating hayaan na si Kristo maitsupera dito sa puso natin. Ilagay natin siya dito sa puso. Ilagay natin yung trono niya dito sa puso natin, sa isip natin, para ang Diyos tuloy-tuloy tayong hubugin hanggang maging tulad na tayo sa kanyang anak. Kasi hindi tayo mahuhubog ng Panginoon kung si Kristo wala sa atin. Kaya nga mga taong nasa si Kristo sa buhay niya, may ebidensya magkakaroon siya, number 1, sa Diyos na siya nagtitiwala, ang pag-asa niya na ang Diyos. Number 2, makikita mo pag ang Diyos, si Kristo nasa buhay mo, si Kristo na ang buhay mo. Hindi na yung buhay mo, tawag dito, hindi na yung kanta ni Eddie Peregrina, bakit ako nabubuhay dito dahil sa iyo? Hindi na dahil sa asawa mo, hindi na dahil sa trabaho mo, kundi dahil na kay Kristo ka nabubuhay. Pangatlo, ang sabi dito, masusunod mo na, ang Diyos na ang maghahari sa buhay mo. Gusto, di ba napakaganda nun ang Diyos na maghahari sa buhay mo? Kasi ang paghahari ng Diyos hindi magsisimula sa langit. Saan magsisimula? Sa puso natin. Kaya mintas, buhay tayo, huwag tayong aalis si Kristo sapagkat si Kristo yung sagot. Kaya nga tinawag siyang tagapagligtas Kaya tayo, hindi tayo umaasa sa ating gawa. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Kayo ba gumagawa ng mabuti para maligtas? Gumagawa tayo ng mabuti para bigyan ng kapurihan ng Diyos. Sapagkat tayo, ginawa na ng Diyos sa atin. Niligtas na tayo ng Diyos. Hindi tayo katulad ng ibang sabi na, kailangan gumawa, tanggapin mo si Kristo pagkatapos gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Hindi tayo ganun. Sapagkat tayo, hindi tayo na para maligtas. Ligtas na tayo sabi ng Panginoon Dahil kay Kristo, ang gawin na lang natin, ipanatili natin si Kristo sa puso natin. Kaya mga kapatid, sana na itong pinag-aralan natin, huwag nating hayaan na tawag nito na labas sa tinga, labas dito. Ipamuhay natin to. Sapagkat alam natin, pag pinamuhay natin to, tutulungan tayo ng Diyos na masunod natin yung kalooban niya. Tutulungan tayo ng Diyos. Manalangin tayo. Dakila ko Amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita. Sapagkat yung salita mo ay buhay. Alam namin Panginoon, lahat ng ginagawa mo para sa aming Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po kami Panginoon, na hindi lamang si Kristo ay nasa bibig namin,
hindi lang ang Kristo namin Panginoon yung sinasabi ng Panginoon, o kaya dahil sumasama kami, Panginoon, sa iyong gawain, kung hindi tulungan mo po kami na talaga yung Kristo na sinasabi namin, kundi talagang manahan sa aming puso, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa araw-araw ng buhay namin talagang mapamuhay namin si Kristo para sa iyong karangalan, Lord. At pagpalain mo lahat ng mga anak mo nandito nakikinig sa iyong salita, na ito'y, Panginoon, maging pagpapala sa kanila para sa araw-araw ng buhay nila, manatili sila kay Kristo, sapagkat si Kristo lang ang makakapagbigay sa amin at sa kanila ng tunay na tagumpay. Salamat, Lord, sa oras na ito. Binabalik namin sa iyo lahat ang kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ayun, salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po muli ay magsitayo. Amen. Hallelujah. Ayun, meron lang po akong verse na babasahin na isa din pong paalala sa salita ng Diyos sa Colossians chapter 3 verse 1 to 2. Ang sabi po dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Isang paalala po at isa din pong magbibigay din po sa atin yan ng kalakasan bilang salita ng Diyos na talagang tunay nga na kapag si Kristo po ang nasa buhay natin, ay talagang tama po na sabi ni Pastor, talagang isipin natin lagi ang Diyos. Isipin natin. Kaya ayun, ituon po natin ang ating mga isip lagi sa Panginoon, i-focus natin, i-fix natin talaga sa Kanya, hindi pa ang mga bagay na panlupa. Kaya praise God, salamat po sa mensahe ng ating Panginoon na tayo po'y darako na po sa ating tithes and offering. Amen. Tinatawagan ko po ang mananalangin po para po sa offering prayer. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Sige po, yung mga sobre po natin, hawakan po natin at atin po yan ipanalangin sa ating dakilang Diyos. Sige po, hallelujah o dakilang Diyos na mabuti, dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa araw na ito na patuloy na nandyan ka para sa amin, na sa buong linggo, iningatan niyo po kami, sinamahan mo kami, sa lahat po ng aming mga pinagkukuhan ng aming hanap buhay, sa lahat po ng ginagawa namin. Maraming salamat po sa iyong lubusang pag-iingat na alam namin, Panginoon, hindi po namin magagawa, hindi kami makakapagbalik ng mga pagpapalang ipinagkalo mo sa amin kung wala pang iyong tulong, kung wala pang pagsusustain niyo po sa amin, na kami po ay patuloy na mabuhay, patuloy na magkaroon ng kalakasan at makapabuhay, at ang lahat ng pagpapala po, O Diyos, na ipinigay mo sa amin, ay maibalik din po namin sa inyo. Kaya, O Diyos, ito po aming mga tithes and offering, ngayon po, namin pong ipagkakaloob, patuloy po, O Diyos, na ito'y pagpalain mo. Pagpalain mo na ito'y patuloy na maggamit sa gawain mo. Patuloy, O Diyos, na maging instrumento mo ang bawat ibinibigay ng iyong mga anak sa iyong gawain, sa ikaluluwalhati mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po na patuloy po kami na makapagbigay ng mayroong kagalakan at tunay nga, O Diyos, na kami patuloy na magkaroon ng katapatan lagi po sa pagbibigay sa iyo, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Amang Diyos. Ibinabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sige po, tayo po ay umawit at tunay nga na talagang sapat na higit pa ang biyaya ng ating Diyos. Pag
Ikaw ay mabuti, ito ang aming pastor. Ang aming pastor, hindi na pagkukulang sa kanya. At higit pa, iya'y lahusag ka na at umaagaw sa kanya. At higit pa, sa kanya, sa lahat ng pangangailangan. Higit pa, sa lahat ng inaasahan. Kailangan ng mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na sa kanya. Sa aking po, sama-sama po tayo umawit ng pasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa pagkanin, pagkakanin niya na paglabi, ipinila sa pagsubok ang pagsama ko. Iyak at lubos, ipinipigil sa pag-awit ay tunay na mabuti at Diyos at napakabuti. Ito ang aming pastor, ito ang aming pastor, hindi pastor, wala hindi ka napupunan. Hallelujah! Salamat po sa mga sakit ng pagpapala mo. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, iligtas sa lahat ng inaasahan. Wala na mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. O wala na kami mahilig pa. Wala na mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, wala na kami mahilig pa. Panginoon, ika'y sapat at higit pa. Mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Ask natin kung may natin dito sa tayo sinusiring. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa kabutihan mo Panginoon. Salamat Panginoon sa kabutihan mo sa iyong mga anak Panginoon. At Lord, isang binigay nila sa iyo Panginoon, hindi na ito binigay sa church, kundi binigay nila para sa ito Panginoon. Kapag ito Panginoon ay galing sa iyo Panginoon. Kaya Lord, lahat ng pagpapasalamat namin Panginoon, sa lahat ng kaloob ng iyong mga anak Panginoon, pinapasalamatan sa talaga namin Panginoon, sapagkat kung anumang meron kami ay galing sa iyo Panginoon. Yes, Lord. Pagpalain mo itong tayo sa mga Panginoon na binigay ng mga anak mo Panginoon na iyong magamit para sa iyong kariyan, para sa iyong gawain Panginoon. Salamat Panginoon at Lord, balik mo sa kanila to ng 10 times Panginoon para sa kanilang pangangailangan araw-araw Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay, pagpalain mo ang kanilang mga anak, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho Panginoon at patuloy mo silang ingatan sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo. At binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Dahil po birthday ni Pastor noong April 22. Yan, pagpe-pray po muna natin. Tayo naman ang declare ng blessings kay Pastor. Amen. Praise God. Sama-sama po natin na panalangin ang ating pong minamahal na pastor, Pastor Tony. Amen. At tayo po ay nakikiselebrate, amen, sa kabutihan ng Diyos na panibagong taon ay pinagkaloob kay Pastor. Na siya po yung regalo ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Sa iglesia po ng ating Panginoon Jesucristo, sa atin na patuloy na daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Let's pray. Hallelujah. O dakila naming Diyos Ama, napakapangyarihan, Diyos na pinamumulan ng aming buhay, O God, ng mga taon, Lord, araw ng aming buhay, O Diyos. Nagpapasalamat po kami, Lord God, sa aming pong Pastor Tony, O God. Lord, sa panibagong taon ay pinagkaloob mo po sa kanyang buhay, O God. Salamat sa mga araw, mga buwan, O Diyos. Lord God, na tunay nga po lumipas, Lord, sa kanyang buhay, na pinagkaloob mo po sa kanya, na tunay nga po hindi mo siya iwan, pinabayaan, Panginoon. Hallelujah, Lord God, hanggang sa panibagong taon na ito, O Diyos. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat po, Father God. We pray, Father God, na patuloy mo po siyang pagpalain, O Diyos. Patuloy mo pong pagkalooban si Pastor Lord.
God, ng malusog, malakas na pangangatawan, O Diyos, na tunay nga po marami pang taon, Panginoon. Hallelujah, na ipagkaloob mo po sa Kanya. Lord God, na patuloy na maging pagpapalang daluyan, O Diyos, naging pagpapala, Panginoon. Hallelujah, sa inyo pong iglesia, O Diyos. Lord God, na patuloy, O God, sa biyaya, kalakasan, kapangyarihan, O Diyos, ng banal na Espiritu, Panginoon. Lord, patuloy na paglilingkod sa iyo, O Diyos, sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. At pa, marami pong salamat. Continue, Lord, to bless our pastor, O God. We thank you for his life, O God. Hallelujah, patuloy na dinadaluyan ng iyong pagpapala, O God. Na patuloy siyang maging daluyan, O Diyos, na iyong pagpapala sa ikabubulit, kaluluwalhati, O God, na iyong dakilang pangalan. Bless you po siya. At patuloy, Lord, ang kanya pong buong sambahayan, Lord, ang sentro ng kanya pong pamilya. We thank you, God. We praise you, Lord. With all the glory and praises, O God, sa iyo lamang po, sa pangalan